Pinatawad ka na ba? Paano malalaman na pinatawad na ng Diyos ang lahat ng iyong mga kasalanan? Lahat tayo ay nagkasala sa Diyos at nangangailangan ng pagpapatawad sa Roma chapter 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Dahil dito, kailangan natin ang kapatawaran mula sa Diyos dahil walang taong nabuhay sa daigdig na gumagawa ng mabuti at hindi nagkasala. Sinasabi rin sa 1 chapter 1 verse 8, kung sinasabi nating wala tayong kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Dahil dito, mahalagang makamtam natin ang kapatawaran galing sa Diyos dahil ang kabayaran para sa ating mga kasalanan ay kamatayan. Sinasabi sa Roma chapter 6 verse 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kapag hindi natin nakamtam ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan, walang katapusan tayong magdaranas ng kaparusahan sa apoy ng impyerno dahil sa ating mga kasalanan. Ngunit dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, siya ay gumawa ng paraan at ipinadala niya ang kanyang anak. Ang Diyos ay naging tao, ang Panginoong Hesukristo. Sa Juan chapter 3 verse 16 to 17, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kailanman ay hindi nagkasala ang Panginoong Hesukristo, ngunit alang-alang sa atin ay tinuring siyang makasalanan upang maituring tayong matuwid ng Diyos sa pamamagitan niya. Malalaman natin na pinatawad na tayo ng Diyos dahil sa kanyang mga ginawa. Dahil sa pagkamatay niya sa krus, ang lahat ng ating mga kasalanan ay binayaran na niya. Siya ang naging huling sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ang kamatayan niya ang siyang naging daan upang mapatawad ang kasalanan ng tao. Ang gagawin na lamang natin ay manampalataya sa Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay natin at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Tayo ay lubusan ding makakatiyak na totoong napatawad na tayo sa ating mga kasalanan dahil napakalinaw ng pangako ng Diyos. Sinasabi na pagkatapos nating manalangin para sa kapatawaran ng Diyos, maaari tayong maniwala na tayo ay napatawad na. Sa Gawa chapter 13 verse 38, dapat ninyong malaman na sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, ipinapahayag namin sa inyo ang balita na tayo'y patatawarin ng Diyos sa ating mga kasalanan. Ang ating Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Handa niya tayong patawarin sa ating mga kasalanan. Malalaman natin na pinatawad na tayo dahil sa kanyang mga salita at hindi nagsisinungaling ang Diyos sa kanyang mga pangako. Mapagkakatiwalaan natin ang pangakong iyon kung tayo ay magsisisi at mananampalataya. Sinasabi sa 2 Pedro chapter 3 verse 9, hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo ay binibigyan lamang niya ng pagkakataon ng lahat na manumbalik sa kanya, sapagkat ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Nais ng Diyos na patawarin tayo, kaya gumawa siya ng paraan upang atin itong makamtam. Kapatid, anuman ang iyong nagawang kasalanan, handa kang patawarin ng Diyos kung lalapit ka sa Kanya. Makukuha mo ang kapatawaran kung mananampalataya ka sa Panginoong Hesukristo bilang iyong tagapagligtas. Sa Efeso chapter 1 verse 7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo ay tinubos na at napatawad ang ating mga kasalanan. Ginawa niya ito dahil sa kanyang biyaya at habag na ipinagkaloob sa atin. Ang isa pang paraan para malaman na ikaw ay pinatawad na kapag nakakaramdam ka ng kapayapaan. Tingnan si Haring David bilang halimbawa. Si David ay isa sa pinakadakilang hari ng Israel, ngunit siya ay nangalunya sa asawa ng isa sa kanyang tapat na mga sundalo at sinubukan itong pagtakpan sa pamamagitan ng pag-uutos na patayin ng sundalo. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman ni David ang kabigatan ng kanyang kasalanan. Ayon sa awit, siya ay nanghina sa maghapong pagluha at wala nang natirang lakas sa katawan, parang hamog na natuyo sa init ng tag-araw. Dahil sa labis na bigat ng nararamdaman at sobrang pagkakasala, nanalangin siya ng may kababaang loob at humingi siya ng kapatawaran sa Diyos. Nang patawarin siya ng Diyos, nakaramdam siya ng kaginawahan mula sa paghihirap sa kasalanan at naranasan ang kapayapaan dahil alam niyang siya ay pinatawad na. Nakita natin dito ang resulta ng kapatawaran na nagdudulot ng kapayapaan ng isip at nalalaman ng iyong puso na ikaw ay malaya na mula sa paghatol ng kasalanan. Kapatid, maaaring nagtatanong ka kung ganito kadali ang kapatawaran. Oo, dahil naging napakahirap para sa Panginoong Hesukristo. Tiniis niya ang lahat ng hirap at sakit upang hindi na tayo hatulan ng Diyos kung ibibigay natin ang ating pagtitiwala sa Kanya. Tandaan,
Hindi mo maaaring bilhin sa Diyos ang iyong kapatawaran. Sumampalataya ka lamang ng buong puso at matatanggap mo ito dahil sa habag at biyaya ng Diyos. Maniwala ka na papatawarin ang iyong mga kasalanan. Mahal ka ng Diyos at ang kanyang pangako ng buhay na walang hanggan ay posible para sa iyo. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Muli po sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipalaganap ang mabuting salita ng Diyos. Ingat and God bless.